Magampo tayo, Lord, we thank you for this wonderful time ngayong mong gihatag sa amo. We ask your Holy Spirit, Lord, to come and continue to minister to us through your words, Lord. Anoint us, anoint the words that we're going to hear today, Lord, in Jesus' name. Amen. All right, no? So today, I would like to share to you about, it's entitled Spirit Being. Tingnan mo katapad, you are a spirit being. Nagyo ng Bible, no, nga, when God created man, no, sa Genesis, God formed the man from the dust of the ground, no, and God breathed into his nostrils the breath of life, no, and man became a spirit being, no, or a living being, no. So ang tao, spirit being na, no, hinay mo katapad, spirito ka, nga naay lawas, no, dili ka lawas, nga naay spirito. Amen? Dako nagdiferensya. No, we are first and foremost spirit being. Dili talawas nga naay spirito, kung dili una sa tanan spirito ta nga naay lawas ug naay pagbati, naay soul. No, so ang tao is a tripartite being, no? Tulo siya ka major nga part, no? First is the spirit. Mo na ingon ni Paul, no, sa Thessalonians 5:22 or 23. Pray siya that you will be made whole, spirit, soul, and body. Nagampo siya nga, ang akong pagampo nga, mahimo kang whole, i-bless ka ni Lord nga, ma-strengthen ka, spirit, soul, and body. So man yung prayer, ang prayer niya is in the right order. Nga kung okay ang imong spirit, okay po ang imong soul. Ang imong soul mo na imong mind, will, and emotions. And eventually, kung mayo ang imong soul, mayo po ang imong physical body and mo reflect po na sa imong material nga life. Now, so, mo na ang atong being, no? O not only that, ang spirit being nato, mao na ang our spirits, kanang atong spirito, kanang atong innermost. Another word for spirit is our innermost being. Nagpossess na og supernatural ability and might. Kanang imong spirito, gamhanan kanang imong spirito, labi na kung na tao nakapag-usab. In other words, kung naanak kang Kristo, ang imong spirito nagpossess na supernatural ability and might. Ang atong kalag, mao na ang atong mind, will, and emotions. Ang atong mind, part na sa atong soul, no? Kanang mind nato is very powerful, di ba? Walay makalabaw nga computer sa power sa atong minds. Ang atong brain, aduna na siya 120 billion neurons. No, nga kung imo nang i-activate mind, daghan kay imong ma-achieve in life. Because our minds possess a ability nga extraordinary. Mo na nga, kung matransform imong mind, matransform po dako kayo ang imong life. However, biblically, no, ang atong spirit is far greater than our minds. Ingon sila 50 times greater than our minds. Our hearts, mo na atong spirit, is 50 times greater sa imong mind. Mo na nga, ang objective na ako, niini nga mensahe is that, tagaan natong pagtagad ang atong spirit, nga ma-activate nato, ma-harness nato, ma-cultivate nato ang iyang full potential para nga ang iyang might and ability nga gihatag, gidepositohan sa Ginoo sa atong mga spirito, kung ato nang ma-translate or ma-transfer sa atong mga minds o sa atong actual nga body, dako kay kahimuan. Now, our lives will not walk in the natural but in the supernatural. To transfer the power that lies within us to the natural realm, we must begin
to acknowledge the good that is within our spirit. So sa gihimo ni Kristo, sa kamatayon ni Kristo, ang pinakadako nga effect niya na magsugod siya sa atong spirit. Kamatayon ni Kristo, no, nianhin siya sa kalibutan ni nagpakamatay para luwason ta niya, no? Namatay siya, nabanaw siya after 3 days para luwason niya ang atong mga spirito, dili lang atong spirito but our whole life. Pero ang una nga dako nga effect niya na is the transformation sa atong mga spirito. Kaya ang atong spirit, we are dead, no? Because of sin, wala pa ta kang Kristo, namatay ang atong spirito. In other words, na-disconnect ta sa Ginoo. Ang atong life, natay spirit, pero ang atong spirit, wala na siya nag-function in a proper way, no? In the original na state niya, na mag-function ang atong spirit. Because ang atong spirit, supernatural na siya. Mo na ang major na ito nga, mo na itong innermost being, mo na ang tinuod nga kita. So kung activated yun nga tinuod ang atong spirito, makahimo tag mga things nga extraordinary. Amen? The spirit, number one, the spirit is completely recreated at the point of salvation. We are made new creatures in Christ when we become born again. Now, sa dihang na born again ka, sabi pasabutan ng born again, kanang imong gihatag ang imong life sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon ng pulong sa Ginoo nga, tungod sa sala, ang tao nahimulag sa Ginoo. And ang bayad sa sala, unsay bayad sa sala? Kamatayon, no? Kung naay sin, kung makasala ang usa ka tao, ang bayad sa sala, kamatayon. Ang kamatayon means separation. Kung maingon tag physical nga death, oy namatay na si Kuan, imong lolo, no? So asa man ang imong haya sa imong lolo? Na dito sa funeral nga house, no? Unsa may na dito ang iyang body. Pero yung spirit wala na. Na-separate na sa iyang body. Kaya napatay naman siya physically. Pero dapat kitawag nga spiritual death. Muna ang death nga na-experience ni Adam and Eve, nga gingnan sila sa Ginoo nga, you are free to eat sa tanan nga fruits, no, except of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And once you eat of it, you will what? You will surely die. Gingnan sila, si Adam and Eve sa Ginoo, nga libre mo kaon sa tanan nga mga prutas diri sa Garden of Eden, except of the fruit of the tree of knowledge and evil, of good and evil, no? Pero gikaon man ni Adam and Eve, unsay nahitabo sa ila? Namatay sila pero buhi pa sila. Namatay sila pero buhi pa sila. Namatay sila spiritually pero buhi pa sila physically. Naglakaw-lakaw pa mangyapon sila after sila nga nikaon, pero namatay ilang spirit. From that time on, na-separate na sila sa Ginoo because the following mga verses, ato makita nga, si Lord mismo nangutana, Adam, where are you? Asa naman mo, Adan? Eva, no? Kaya nga naman, they are already separated. Sin separates. Ingay mong katapad, ang sin, ang sala, makapahimulag sa tao. Ang bayad sa sala, kay death, no? Death means separation. Muna nga, tanan nga kaliwat ni Adam and Eve, kita, kaliwat man nila, we are all separated. That's why we need redemption. Kinahanglan ta nga maluwas, or kinahanglan ta nga ma-restore back sa atong original nga position and relationship with the Lord, and original nato nga function nga dili patay ang atong spirito kung dili buhi siya. The God kind of life, the Zoe kind of life. No, kanang life sa Bible,
Sa Hebrew word, it means Zoe. Ang Zoe means the God kind of life. Ang life nga nabilin sa tao, nga nakasala, bios na lang. Mo na ang ordinary na lang ang life. Kanang mukaon siya, matulog siya, manarbaho siya. Mustang kinabuhi ba eh? No? Mo na ang kinabuhi. Kinabuhi sa natural. Pero originally, ang kinabuhi sa tao, dili lang bios, kung dili Zoe kind of life. Ang iyang life, sumpay sa Ginoo, kaya ang iyang kinabuhi, gininhawa man sa Ginoo. Kanang ginhawa sa Ginoo, God breathed into His nostrils, gikan sa yuta, nga gipurma sa Ginoo og tao, iyang giginhawaan. Kadto nga ginhawa, that's called Zoe life. Mao to nga kinabuhi nga naputol tungod sa sala. Mao to'y kinahanglan mabalik sa tao para ang tao mo function siya sa iyang original nga function. Nga supernatural siya. Si Adam, sa wala pa nakasala, grabe siya ka-bright, kaya nga naman, ang spirit sa Ginoo nasa iyang life. Siya'y nagpangalan sa tanan nga mga animals. The Bible said, by the wisdom of God that is upon him, he named all the animals on earth. Are you there? That's because of the supernatural wisdom nga nasa iya, tungod kay ang life sa Ginoo nasa iya. Napa mo diha? Pero pagkapatay nawala. No? The Bible said, no, nga before sin, the earth or the creation cooperate with Adam and Eve. Kaya ang ilang spirit naman, ang spirit sa Ginoo naman kang Adam and Eve. Ang ingon ng Bible nga ang earth nag-cooperate sa, or creation, nag-cooperate kang Adam and Eve. Grabe. Tanan ang gipanganlan, ikaw, lion ka. No? Every time maingon si Adam, lion, alidre, mudo lang lion. Nag-cooperate, tingnan mo katapad, nag-cooperate. No? So, lion daw ato sa zoo. Kung maingon ka, lion, alidre, wanda na sa imo, kaunon ka. No? Tanaw mo sa YouTube na yung mga tao nga mga o yung mga buhot ba, ihanaan ang kamot, dakpan sa layon, grabe, poto lang kamot. No? Ang tudlo. No? Pero the Bible said nga, before sin came, ang creation nag-cooperate. Hello? Pag muadto si Adam, gutumon siya, muadto siya sa orchard, sa garden, mamunga, nagkalit ang durian. Kaya nga naman, nag-cooperate lagi, yung katapat, nag-cooperate lagi. After sin, grabe magtoil na si Adam. Magsingot pa siya ba? Magtoil pa. Mag-struggle pa siya para mubunga. Gingnan siya sa Bible, no? Ingon siya sa Lord, maghago, sugod ka ron, maghago na ka. Sa una, wala pa yung paghago. Magsuri-suri naman si Adam. Pagganaan siya magkaon o guwan, kapayas, nanang kapayas diya, ready na. Kaya nag-cooperate gani. Pero kini nga posisyon, ibalik ni gusto nila mabalik sa tao. Nga, maglakaw ta sa kaalam sa Ginoo, maglakaw ka in a supernatural. Napamamudya? Hello? So muna ang gusto ni Lord nga mahitabo sa tao, muna si Lord ni anidri sa kalibutan, nga para nga ang atong mga spirito mabanaw o balik, ma-recreate, no? The spirit, number one, the spirit is completely recreated at the point of salvation. The moment nga imong ihatag imong kinabuhi na sa Ginoo, nga Lord, motuo ko sa imo, nga nianhi ka sa kalibutan Ginoong Hesus para magpakamatay sa akong mga sala. Ug motuo ko Ginoo nga after 3 days na banhaw ka. O pinagi niya ng pagtuo nimo kang Kristo, dili lang mapasaylo imong mga sala, kung dili umuban ka sa iyang pagkabanhaw. Resurrected nga power ni Lord will be manifesting, will be in effect sa imong life. Amen? 2 Corinthians 5 verse 17, I'll be reading from the Amplified Version. It says, therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith,
in Him as Savior, he is a new creature. Ingnan imong katapat, you are a new creature. Grabe. Unsa may new? Born again ka, nabago ba imong naong? Parehara gyapon imong naong, no? Unsa may nabago? Ang imong spirit. Grabe, gibago ang imong spirit. Ang adik-adik nga person sa una, nga mahilig kay duta, uyab-uyab nga mga illegal, baguhon na ni Lord. Nga magtarong na. Hallelujah. Reborn. Ingnan mo katapat, reborn. New creation means you are reborn. Natao ka pag-usab. Kung imo nang tuuhan, no, para nga na ay supernatural nga mahitabo sa atong soul o sa atong body, sa atong physical nga life, kinahanglan atong i-acknowledge kung unsay nahitabo sa sulod sa atong spirito. Pag i-acknowledge nato na magsugod nag-function. Yes, napagyapon ang old lifestyle nato, pero sa dihang nga atong gituuhan si Kristo ug atong gi-acknowledge ang tanan nga nangahitabo sa atong sulod, sa atong spirito, tungod sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw, sooner or later magsugod nagmanifest ag bag-o nga kinaiya. Gamhanan nga kinaiya. Hallelujah. Gamhanan nga nature. He is a new creature, meaning reborn, renewed by the Holy Spirit. The old things, ang daan nga mga kinaiya, nimo, previous moral, no, mga kinaiya nimo, spiritual condition nimo, have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings new life. So, dako kayo kahimuan na, no? Dili ra na religious ni mga identity nga born again na siya, born again, no? But ang tinuod nga born again nay nahitabo sa sulod. Kung tinuod ka nga born again nay nahitabo sa sulod, especially when you acknowledge what the Lord Jesus Christ has done sa imong life, sa sulod. Magsugod na ang transformation. Matingala ka sa una, di man ko kabalo kabalo na ka, no? Sa una nga sa una dili nimo mapugnan nga palahubog ka sa una, ganahan ka mag-inom, buntag pa inom na. Pero matingala ka, pag acknowledge nimo nga set free na ka kang Christ, you can say no to drugs and to every habits nga sinful nga habits. Just like sa ako, pag the moment na akong gisurrender akong life, grabe mo ko ka alcoholic, no, grabe ko ka chain smoker, pero in an instant pag accept na ko ang Christ, tanggal siya tanan. For many times, grabe na mo every New Year, mag New Year resolution na tabrad, no, mga barkada na mo, last na nila nga inom na to December 31. Sige, rak-rak og inom kay January 1, magbago na ta. Ang December 31, padong na nasa kuha na po New Year, no? Continuation. Walay gahom nga na-deposito sa sulod, kay wala pa namo gidawat si Kristo. But the moment nga gidawat na ako si Kristo, and then akong i-acknowledge ang iyang gihimo sa akong kinabuhi, nga iyan ang gideposito sa akong sulod, nga naan ako'y bago nga kinaiya, nga pwede na ako biyaan ang daan nga kinaiya, daan nga lifestyle. Hello, napaba mo niya. Muna importante kay nga imong dawaton si Kristo, then imong masabtan, and then imong i-acknowledge nga, Lord, salamat Ginoo sa bago nga kinabuhi, Lord. Di na ko mo balik sa lifestyle nga way klaro nga lifestyle, Lord. Akong embrace ang nindot nga lifestyle. Behold, new things have come, because spiritual awakening and new life. Transformation that took place within our spirit has to work its way into the soul and body. Kanang atong pagkausab, no? The moment nga gidawat nato si Kristo, again, nanay nahitabo sa atong sulod, kay gipakamatyan man niya tanan tunglo.
tanan tunglo sa atong life gibayaran na ni Kristo. No, kung pobre atong mga ginikanan sa una gibayaran ni Kristo, para sugod sa imo wala nay pobre. Kung grabe ang mga curse, no, bungkag ang mga pamilya, mamagpapa nimo, way klaro ang relationship sa ilang mga sa ka person, no, walay klaro ilang mga relationship sa pamilya, puro bulag, no, sugod sa imo bag-o na. Everything we will ever need for life and eternity has already been placed in our spirit. Tanan nga atong gikinahanglan sa kinabuhi karon has been placed in our spirits. Gihatag na ni Lord, no? Sa Ephesians 1 verse 3, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in Christ," or in heavenly places in Christ. Ang saging on dire nga ang God the Father ni Lord Jesus Christ, no, iyan na tang ipanalanginan sa unsa? Bless us with every spiritual blessing. Tanan nga panalangin, iyan ang gihatag pinagi kang Kristo. So kung ihatag ang tanan, pilay bilin? Wala na. So wala na bilin. Gihatag na tanan sa ato. Mo na nahitabo nato sa atong new birth. Tanan nga atong gikinahanglan sa kinabuhi, gihatag na. The same, no, in 2 Peter 1 verse 3, "As His divine power has given to us all things that pertains to life." No? Tanan butang nga atong gikinahanglan sa kinabuhi has already been given to us by the Holy Spirit through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So tanan nga gikinahanglan nato nana sa ato. Amen. Ingnay mo katapad. Tanan nga gikinahanglan nimo nana sa imo. No. Sa natural, sige pangita ang tao sa gawas. But in the spirit, tanan nga imong gipangita nana sa sulod. All you have to do is to discover and acknowledge it, and then it will start to manifest in your life. Hingnay mong katapad nga tanan nimo gipangita nana sa imong sulod. Kung nana ka kang Kristo, no? Hingna siya kung wala pa kang Kristo, ihatag ang imong kinabuhi kang Kristo, no? Might is the ability to do anything. Ang might, ang pasabot sa might, abilidad na nga makahimo ta sa tanan nga butang or maski unsa nga butang. Amen? Ephesians 3 verse 16, "That He would grant you according to His riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man." So nagingon din na ang Ginoo mag-grant sa ato according sa iyang riches, sa iyang himaya, no, glory, to strengthen with the might through His Spirit in the inner man. Kana inner man, imong spirit. I-strengthen ka niyag might. Tagaan ang imong spirit, gibutangan na nag-might. Pinagi sa Holy Spirit, no, para nga makahimo ka sa tanang butang. Ingnay mo katapad, you can do all things through Christ who strengthens you. Mo na si Paul, makadeclare siya nga, "I can do all things through Christ who strengthens you." No, sa ato diri karon, gituluan nato itong mga leaders na mag-engage, no, dili lang sa spiritual, but even in business. No? Ang prayer na ako kang Gilbert, nga mo reach niya ang 7-digit monthly income kay 300 to 400,000 naman ilang monthly income. No? Karon natong goal nga maka-employ siya at least 100 ka workers. Karon pila imong workers? Ha? 16? No, so daghan pay kulang, no. So mo na ang goal, no, sa at least 9 to 10 nato kang leaders nga mabot sila 100 workers kay kung na sila sa 100 workers, minimum nila nga net income is 1 to 2 million a month.
No? So, in the natural, lisod na siya himuon. Tanan butang, dili sa yun sa natural. But we're not called to walk in the natural. We are called to walk in the supernatural. That's the objective of our lesson, our preaching today. Masabtan nato kung kinsa ta kang Kristo. Para nga ang atong galaw, atong mahimo, maski sa atong mga practical nga day-to-day nato nga life, even sa atong work, business, na supernatural nga flavor. Mao na nga dili kwarta iyang gikinahanglan. Wala sa gawas ang gikinahanglan ni Gilbert o guban nga mga leaders nato. Ang iyang gikinahanglan number 1 sa sulod. Nga iyang masabdan nga naay might nga gideposito sa Dios, sa Espiritu Santo sa iya, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Hallelujah. So God has already deposited to us His might through His Spirit. Nakay kusog ba? Again, ang might is the ability to do anything. Dili kwarta ang imong primary nga need. Of course, hinanglan ka kwarta. Pero unsa may atong himuon para kining nga might matranslate or matransfer siya sa atong soul o sa atong real na life, sa atong natural life, material nga life. Kinanglan, i-acknowledge nato na kung unsay gideposito ni Lord. Uy, naman day kapital ni Lord sa atong sulod. Napapamudiha? Ang tawhanon niya wala pa na-renew ang mind. Ang iyang reason, wala man ko'y kwarta, wala man ko'y computer, di man ko kaantiguana. Mo na carnal nga mindset. Pero kung supernatural renewed yung mind, pareha na sa mga declaration ni Apostle Paul, nga mayon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ako nang mahimo. Hallelujah. Walay limit sa spirit. Kumingon ka, 1,000 workers, IT park akong himuon. Pwede na nimo i-birth sa imong sulod kay nga naman. Nana sa imong, ang might nga nakadeposito sa imo is God's power. God's power has no ending. Ang gahom ni Kristo, dili malubat. Napapamudiha? So muna akong prayer, ang declaration, nga na conscious ta sa atong spirituality. Conscious ta kung unsay gihimo ni Kristo sa atong makinabuhi para mahimo tang mga unlimited. Mahimo tang mga unstoppable. Ingnan mo katapad, you are unstoppable. You are unlimited. Limitless ang imong potential. Napapa mo diha? Gusto ba ta nga mahimong impactful ang atong life diya sa Ginoo? Mo na purpose ni Lord. Mo na ingon sa Isaiah 8:18, we are for signs and wonders. Napamo diha? We are for signs and wonders. Tingnan mo katapad, I am for signs and wonders. John chapter 3 verse 8, the wind blows where it wishes, where it pleases. You hear the sound of it, but you cannot tell where it wishes. And you hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Mo na ang imong reality. Mo na ang imong pagkaikaw. Kung unsa ka, susama ka sa hangin. Ang hangin, mandunggan nimo. Siya ray magbuot kung asa siya padulong, makadungog ka sa iyang tingog, di ba? Panaghoy sa hangin, di ba? Ang hangin, managhoy man na kung kusog. So is everyone who is born of the Spirit. Dili nimo mataganing na mo katapad, you are untag-anable. Amen? Pag natao na ka sa Spirit, meaning na born again na ka, adunay gahom nga gideposit ni Lord sa imong life. Gahom means, might means, ability to do anything and everything. Pwede nimo himuon ang mga butang nga dili mahimo sa imong lulo ug lula. Tanan nga lulo ug lula nimo, tipon-tiponon sila tanan. Tanan nila nga nahimo, mahimo nimo. Tanan nga wala nila nahimo, pwede nimo himuon na.
in a moment. Why? Because you have learned and discovered the things, the spiritual things nga gideposit ni Lord sa imong life. Napapamudiha? Ang tag-anabol ka. Hello? Dili eskwelahan, dili lang experience ang maka-fast track, maka-accelerate sa quality sa atong life. It is what the Lord has done through the death and resurrection ni Christ sa imong life nga gideposito sa imong life. Dili na sa pagpaningkamot, dili na sa imong kabright, dili na sa kapital sa imong kwarta, kung dili sa gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi nga nagpakamatay ug nabanaw siya after 3 days ug tanan nga blessing sa iyang pagkamatay ug sa iyang pagkabanhaw iyan ang gideposito sa imong life. Kung imo nang masabdan ug imo nang madiskubrihan, imo nang gi-acknowledge, magsugod na kahit tabo sa imong sulod ug sooner or later mo gawas na sa imong kinabuhi. Mo na kapital sa imong life nga kanang bersikulo nga we are for signs and wonders, kanang bersikulo nga susama sa hangin nga maski asa lang ang iyang gusto padulong, kung asa siya gusto madunggan nimo, pero din imo matagan kung asa siya padulong, di nimo siya matagan. Ingana usab ang tao nga tao diha sa spirito. Ang tag-anabol, ingnan mo katapan, ang tag-anabol. Amen? Siguro magtanaw sa imong silingan, ay, kani si Dodong, no? Ngit-ngit pa sa alkitran ang kinabuhian eh. Kaya way sulod-sulod og eskwela. Kung musulod, di ka sabot. Bisag maminaw, di ka sabot. Musulod, way ballpen. No? Pero kung naanak ka kang Kristo, gidawat mo si Kristo, maski unsa pa ka negative imong life, and then imong i-acknowledge ang might nga gideposito ni Lord sa imong life, sooner or later, matranslate ang imong life. Katong mga tao nga ngansyaw sa imo, sila ang matingala. Hala, si Dudong. Kurtahan naman si Dudong. Imong mga maestra na imo na nimong trabahante. Hello. Ang imong eskwelahan imo nang gipalit kay dato na kakayo. Akong kabats for how many years wala mi nagkita. No? Kita mi. Natinga siya nga ngano daw kung gisugot daw ko sa ni Pastor Atini. Kay buang-buang ako sa una, no? Ang iyang ma-picture kato pa mang buang-buang ako pa man siya kabalo. Kung unsay nahitabo sa ako ba? Nga na born again ko, natsambahan, nagrasyahan. Hingnan mo katapad, gigrasyahan ra ka ni Lord. Grasya ra na, no? Kay, luwi man kaya kong life sa una. So, ningon namang guidance counselor, ikaw, wag kay buot. Ngit-ngit pa sa alkit mo na nga mga words, very words nga kumadunggan. Guidance counselor na mo ha. Iyan ang gitagan. Giprapisay na niya, pero lo and behold, tanan nga na kang Kristo, antag anabol. Mga na yung prophesy. Di ba na mawa yung prophesy? Ngit-ngit. Ay, hayag. Kaya akong light. Karon dili na matabunan ng akong light. Okay. Ang light, si Kristo. Mga na nga, kaya nga na-discoveryhan man ako. Huwag akong gi-live out ang akong tinuod nga reality. Mga na nga, ang akong apelido, dili na Orhalesa. In Christ na. Kanang imong nanay ug tatay, di na nimo tinuod nga nanay ug tatay. Ang pinakatatay nimo si Lord. Ang pinaka-reality nimo si Lord. Mo na mahimo kang signs and wonders. Wonder ka ba? Wonder means wonderful. Pag makakita sila sa wow, makaana sila sa imo, mapawaw sila. Kaya nga naman, nahitabo. Dili ang pag-eskwela nimo may tana makatrabaho ko din maasenso ko sa dugay pa kay nga panahon, pero karon nga panahon kung imong i-acknowledge kung unsa ang gihimo ni Kristo sa imong life nga gideposito, imo nang i-acknowledge, imo nang i-activate in a moment na mahitabo sa imong life. It's just a matter of time mo manifest na supernatural. Dili pinagi sa imong pagpaningkamot, kung dili
tungod sa gihimo ni Kristo. So, dili siya out of your struggle. Sa imo lang bunga lang nasa imong pagpa-align sa reality nga gihimo ni Lord sa imong life. Amen? Pagpaka na to si Lord. Philemon chapter 1 verse 4 to 6. I thank God, my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith, which you have toward the Lord Jesus Christ and toward all the saints, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. So, naalay effect ang atong pag-share sa atong faith kung naay acknowledgement. Mahimo lang siyang effective. Ang atong faith or the sharing of our faith, mahimo na siyang effective kung atong gi-acknowledge ang tanan nga mga maayong butang nga gideposito ni Kristo sa atong sulod. Acknowledgement or to acknowledge something means to admit that it exists. Kung atong gi-acknowledge, atong gi-dawat nga kana nga butang nag-exist na siya. When we face trouble in life, we must acknowledge that the Word says about who we are in Christ, not what our circumstances indicate. Now, kung nakay problema nga mabot, mo na importante kayo nang makasabot ka, makadiskubre ka, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, para makasabot ka, para madiskubrihan nimo kung unsa ang tinuod nimo nga reality sa pulong sa Ginoo. Mao na nga, kung naay problema nga moabot, dili nimo tuuhan ang problema. Yes, tinuod nang may mga problema, pero dili na mo ang imong reality. Ang truth mo na ang imong reality. Ang truth mo na ang Word of God. Kung maingon sila nga, wa kay klaro, di ba? Common naman na sa eskwelahan, mga bully sa atong mga barkada nga wa sa Ginoo, no? Bulok ka. No? So ayun na tuhi. No? Tuuhan nimo nga you are God's masterpiece. No? You are created in God's image and in God's likeness. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So regardless kung sa ka-dark ang imong circumstances karon, tuhan nimo nga naay bright future. So mo na ang pag-acknowledge. Mo na importante nga nakay pulong. Kanunay ka nga nakadungog. Mo na nga importante nga nakay leader, nakay cell group. Nag-join ka sa process para the more ka ma-establish sa word sa Ginoo. We cannot transfer from our spirits into the natural realm without faith. We must believe the word and agree with it. So, ang faith nagagikan na sa pagpaminaw o sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang faith nato mo na ang pinaka-importante nga butang sa atong pagkinabuhi, sa atong spiritual nga life. Mo na nga pinaka-importante na, mo na ang currency sa kingdom. Wala tayong mabatunan sa kingdom kung wala tayong faith. Dili tayo maka-avail sa tanan nga mga portion nato sa Ginoo without faith. Mo na nga kinahanglan nato strengthen ang atong faith. And how are we going to obtain or grow our faith? It's by hearing and hearing the word of God. Jesus, in his earthly ministry, acknowledged the good that was within him. Si Jesus Christ, sa diyang napasya diri sa kalibutan, iyang gi-acknowledge ang tanan nga mga maayo nga butang nga gideposito sa Heavenly Father sa iyang life. The spirit of a person is the life-giving force of that person. It is the core of who he is, who he or she is. Ang spirito sa katao, mo na ang life-giving force. Mo na nga, gi-emphasize nato kaganina, nga ang atong life,
ang atong spirito mo na pinaka-importante nga part sa atong being. Mo na ang atong pinaka tagaan o pagtagad. Kasagaran nga tao, ang ilang tagaan o pagtagad, ang ilang physical nga body. Di ba? Conscious sila nga maitom na sila, no, init ra pa kay kinahanglan ta mag sunblock or usay na ipahid sa sunblock, no, para dili maitom, no. Pero ang ilang spirito perting niwangan na kayo kay walay paminaw sa pulong sa Ginoo, no. Pero dili na ikaw ingna imong katapad, congrats kay naa ka diri, no. In other words, imong gi-value ang imong spirit, no. Once nga imo nang i-activate ang imong spirit, grabe mag-accelerate ang imong spiritual life. So, importante kayo nga atong strengthen ang atong spiritual life. Ikaduha, i-renew ang atong mga minds. Ingna imong katapad, baguha ang imong panghuna-huna. Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world or the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, kinahanglan bag-o na to itong panghuna-huna para ma-experience na to ang best ni Lord sa atong life, no? Ma-translate ang tanan nga gideposito sa atong spirit, no? Ma-activate or mag-manifest na sa atong soul and sa atong body, no, or sa atong physical nga life kung ma-renew ang atong panghuna-huna. Amen? Kaya ang attack sa enemy sa atong life nasa flesh, no. And then ang atong mind, no, mo conform po siya, no, kung unsay nahitabo sa physical nato nga life. Nevertheless, ang spiritual nga Christian, ang iyang life gi-base niya sa Word of God, no, sa iyang faith, no. Mo na nga number 1, para nga mag-manifest ang tanan nga mga nindot nga butang nga gideposito sa atong life, strengthen nato ang atong faith. Ikaduha, i-renew nato atong minds. Satan wants us to agree with our senses, no, kay ang enemy, ang iyang pinaka number 1 nga attack, i-attack sa atong mga minds. No. Ingnon ka nga, wala kay ayo. No. Failure ka. No. Then, ang imong mind, mutuupod. And then, maluya na dahil imong physical nga body. However, kung strong ang imong spirit, dili man ka mong minaw, ana. No. Dili man ka ma-discourage kay ang imong tuhan, ang word. Tuhanin mo ang word nga, sabayin ko sa word, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope and a future. No? So, daghan kayong mga verses, versikulo nga, kinahanglan nato i-meditate, no, i-feed sa atong spirit, para nga atong spirit strong siya, dili siya ma-move sa tanan ng mga attack sa enemy. He wants us to be dominated. The enemy wants us to be dominated by our senses. Muna nga ang mga weak nga Christian, mga emotional Christians. No? Pero ang mga strong nga Christians, muna mature sila, mga spiritual sila, strong in the faith. Mga Christians nga nag-consider sa Bible as the highest authority sa ilang life. The final authority sa ilang life. Wala sila'y tuuhan aside from the Word of God. Amen. Kung ang ilang madunggan, dili gikan sa pulong sa Ginoo, di nila tuuhan. Amen. Kung maingon ang uban nga makadungog sila nga mamatay na ka, di ka mamatay. Kay long life ang portion nimo. Life full of days. Amen? So ang atong imoon, mo agrita. How are we going to transform our minds? Mag-agrita sa pulong sa Ginoo. So, mura natong himuon, number 1, strengthen nato ang atong faith, i-acknowledge nato ang tanan nga gideposito ni Lord sa atong spirit. No, tagaan nato value ang pag-build sa atong spirit. Dili lang theory, kung dili
imong gituhan yun sa imong kasing-kasing. No? Kanang gitawag sa Bible nga childlike faith. No? Lahi man ang mental ra nga understanding, academic ra siyang understanding, pero kanang childlike faith kanang gituhan nimo sa imong spirit, ang pulong sa Ginoo. Ang bata kung moingon tinuod gina. No? Ang mga dagko na moingon na siya pero wa pa nay klaro, no? Pero ang bata pag mutuo siya sa iyang papa nga pinakagwapo yang papa, mo gina yung tuhan, gwapo gina yung papa, no? Una-una niya kay bata man siya, no? Pero sa mga dagko na wala na klaro, no? Kaya daghan na may una-una ang dagko, pero ang mga bata di man sila mental, ang ilang heart, ang ilang more on sa heart, ang ilang ang bata mas una man it takes 4 years pa para ma-develop ang brain sa bata, no? Muna ang nag-work sa bata more on sa heart, di ba? Kailangan siya kinsa yang mama, kinsa yang yang papa. Haman na niya gikan, dili man na sa iyang hunahuna. Kay dili man analytical, baby pa man siya. Iyan na sa iyang heart. So the same with our attitude sa Word of God. Kailangan dili siya more on analysis. Tinuod bagid ni or dili. Kung dili, tuhan nimo. So sama sa pagtuo sa bata, ang pulong sa Ginoo. Then the Word will work kay ang Word sa Ginoo imong gituhan from your heart. Muna sa Bible ningon, love the Lord with all your heart. No, sa imong tibok nga kasing-kasing. Then diha niya mo ma-develop ang imong faith. Kaya ang faith, dili siya mental attitude, mental nga orientation, no, kundi heart attitude siya. The more siya mutuo, the more ni grow ang iyang faith, no. Kadua, i-renew nimo imong mind, no, maghimo kag discipline. Usa sa mga pinakanindot no nga discipline nga ma-develop nato sa atong life karon, nga atong butangan og filter ang atong minds, tanan nga inconsistent sa word nga madungog nato, trash diretso, delete diretso, kay mao na maka-virus sa atong minds, no, maka-stand sa growth sa atong spirituality, no, spiritual life. Mo na nga atong i-renew, i-trash nato ang mga tanan nga madungog nato nga mga words that is inconsistent sa pulong sa Ginoo. Amen. Apa tayo na-learn karon? Let's pray. Father, we thank you for the words nga among nadungog karon. Lord, we pray, Lord, nga sugod karon the more na mo i-value ang among spirit, ang among spiritual life. Lord, the more mi nga tagaan imong heart, we pray nga the more mi nga mag-seek, Lord, to know sa imong mga pulong, the more mi makasabot, Ginoo, kung kinsa mi, Lord, diha sa spirit, Lord, kung unsa ang imong unsa mga butang nga imong deposit sa among mga spirito, Ginoo. The more me ma-enlighten, the more me makadiscovery niana, so that our lives, our faith will be strengthened, Lord. We'll be strong in the faith, Lord. O Lord God, tabangin ni pinagi sa imong balaan ng spirito para ma-transform ang among mga minds na dili may mo conform sa pattern of thoughts, Lord, sa mga worldly nga mga butang or worldly nga mga ways, kung dili mo align me, Lord, among i-align ang among thoughts sa imong mga pulong, Lord, so that we will experience ang imong best sa among life, Lord. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Pagpakan at si Lord.